Eto, may bago tayong balita tungkol dito kay Senator Bato. 'Di ba nagtatago siya hanggang ngayon? Nako, tagilid na siya at mukhang matatanggalan na siya ng sahod. Dahil eto, may balak kasi silang ano guys, no, may balak silang ipatigil ang sahod ni Senator Bato. Dahil nga ilang buwan na siyang hindi nagpapakita, hindi pumapasok sa trabaho at hindi gumagampanan ng kanyang tungkulin, no. So tama lang naman, 'di ba? Sana ganito, 'di ba? Kung sakaling hindi ka nga nakakapagtrabaho, dapat wala kang sahod. Kasi sayang yung pinapasahod ng taong bayan sa taong o sa opisyal na hindi naman gumagawa ng trabaho. 'Di ba? Kahit kayo, pabor kayo dito sa gagawin dito kay Bato. Ito kasi bagong complaint to. Kahit nga ito si dating Senator Trillanes, magsasampa siya ng ethics complaint dito kay Bato. No? Ang balak ni dito, former Trillanes, no? Balak niya paabuti ng 6 na buwan itong pag-absent ni Bato. Nang sa ganun, walang lusot. Eh ang tanong, mamaya baka biglang pumasok na yung si Bato bago mag 6 months, eh di nabuliryaso na yung balak ni Trillanes. So ito, panoodin natin yung balita dito guys, no? Kung pabor ba kayo dito sa balita na to na hindi na dapat sahudan to si Bato habang wala siya sa kanyang trabaho. Ito, sabay-sabay natin panoodin. Dahil Nobyembre pa absent sa trabaho, pinag-aaralan ng liderato ng Senado kung ititigil muna ang pasahod ng taong bayan kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagbabalik sesyon ng Senado, wala pa ring paramdam si Senador Ronald Bato de la Rosa na noong Nobyembre pa hindi pumapasok. Matapos lumabas ang ulat na may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court para sa Duterte drug war. Wala pa kaming balita. Nung dati nagte-text pa siya sa Viber group, no, ng buong Senate, pero lately hindi na siya masyadong active, no. Pero sabi naman yung ganyang office ay functioning naman, skeletal force, may mga pumapasok naman. Dahil ilang buwan ang absent, pinag-aaralan na raw ng liderato ng Senado kung dapat na ba siyang suspindihin at pailan ng sweldo. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, sa Committee on Ethics daw dapat manggaling ang rekomendasyon. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or tigil yung sweldo kasi parang sabi ko, SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung minimum pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Pero makakakilos lang daw ang Ethics Committee kung may ethics complaint laban sa isa. Yan. So makakakilos lang ang committee nila upang itong sahod di Bato ay ipatigil. Kailangan may ethics complaint talaga. Yun na nga yung gagawin ngayon ni Trillanes. Yun. Upang ipatigil itong kanyang sahod kasi wala siya, nagtatago. Isipin nyo, dahil lang sa panakot ni Boying, nagtago yung dating hepe. Diba? Advance kagad mag-isip si Bato, no? Mamaya, totoo man yan o hindi, mas mabuti na, advance tayo. Mamaya, bigla tayong arestuhin dyan, ipadala tayo sa ICC. GG, di ba? Kaya itong ginawa ni Bato, talagang advance talaga siya mag-isip. Naging happy pa yan kung hindi yan advance mag-isip, di ba? Kasi anytime talaga, bigla siyang labasan dyan ng arrest warrant, wala siyang magagawa. Matutulad siya kay Digong, di ba? Kaya hanggang ngayon nagtatago siya. Saan kayang kabundukan to nagtatago si Bato? Baka pwede, no? Makita nyo at makita nyo, magka-warrant to si Bato, tapos magka-ano yan? Pabuya. Naku, pagdo. Sa kanila. Nagpunta kanina si dating Senador Antonio Trillanes sa Senado para kausapin sina Senate President Tito Soto at si Lacson. Kinumpirma niya rin ang planong pagsasampa ng ethics complaint laban kay De La Rosa
Pero sa Mayo pa, Gusto ko lang pong kumpletuhin yung 6 months na absences niya para talagang wala na hong lusot. So, ang estimate ko po nito ay sa Mayo ito matatapos. So, binibigyan natin siya ng ng konting panahon pa para maisipan niyang pumasok. may basi ang opisina ni De La Rosa at ilipat na lang sa ibang opisina ang staff niya. Ang precedence natin sa Senado po ay nung nag-absent din po ng matagal si Senator Ping Lacson nung siya ay ginagawa ng kung ano-anong kaso ni GMA noon. So, Nagtago din pala to si Lacson noon, no? Yung sa panahon ni GMA na ginagawan siya ng mga kaso. Talagang gayahin o baka barak din i-break ang record nito ni Lacson, no? Sa kanyang pagtatago ni Bato. Baganjo ka, Senator Bato. Ano ba talagang barak mo? nagtago rin siya, may warrant siya. So, after 9 months, ay nagpa siya yung Senado that time na isara yung kanyang opisina at i-absorb yung mga empleyado niya sa Senate Secretariat. Pero meron siyang perceived political persecution kasi nga dahil may warrant. Pero ito wala naman siyang napapakita pang warrant, 'di ba? Pero kung si Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito ang tatanungin, hindi ganun kasimple desisyonan ang kaso ni De La Rosa. Titignan kung ano po ang may grounds doon, no? Titignan din siguro yung mga ebidensya at yung mga dokumente kung talagang ito'y pwedeng ituloy, no? Ang kaso. Si Senador De La Rosa ang chairman ngayon ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Matatandaang bilang Vice Chairman ng Finance Committee, siya ang inatasang mag-sponsor ng National Defense Budget noong December, pero absent na siya noon. Absent dahil nagtatago nga sa kawalan niya ng tiwala sa due process, no? Alam kasi ni Senator Bato na hindi siya mabibigyan dyan ng due process o kung ano man ang dapat talagang gawin sa kanya, no? Kasi tatatakot din to si Bato, tingin ko, na matulad din siya kaya Tatay Digong na biglang ipadala sa ICC at ikulong dun, no? Kaya di natin masisisi si Bato. Sana nga makulong si Bato dun para may kasama man na si Tatay Digong, di ba? Sabi niya gusto niya sama si Tatay Digong, no? Kaya lang mukhang ayaw niya. So, yun. Yun ang bago nating guys, pabor ba kayo dito sa balak na gawin kay Senator Bato na tanggalan ng pasahod o itigil mo ng pasahod habang hindi pa siya pumapasok? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe. Sa ganun, lagi kayong updated sa mga next pa nating mga video.